Sakamoto Days Chapter 6. Nagsimula ang chapter sa tindahan ng pamilyang Sakamoto, kung saan si Shin ay nagalit dahil na late sa pagpasok si Lu Xiaotang. Sinabi naman ni Xiaotang na napakahigpit daw nito kahit na maikling oras lang ito na late. Lalo namang nena si Shin dahil ang 2 oras na pagka-late ay hindi daw maikli, ang suot din nito na padyama at jacket ay dinaayon sa kanyang trabaho. Sinaad naman ni Xiaotang na nanatagalan ito sa kanyang pag-aayos at pagsusuot ng kanyang damit. Tinanong naman ni Shin na kung hindi pa daw ito nagtrabaho noon, sinagot naman ni Xiaotang na nagtrabaho na siya at yun ay tulungan ang kanyang ama na maghukay at maglibing ng mga misteryosong may laman na sako. Minungkahi naman ni Shin kay Mr. Sakamoto na tanggalin na siya sa trabaho dahil hindi daw ito bagay sa payapang atmosfera ng tindahan na ito. Tinanong naman ni Xiaotang kung ano daw ang payapang atmosfera na tinutukoy niya. Lalo namang nagalit si Shin sa sinagot ng dalaga, habang nagsalita naman si Mr. Sakamoto at sinaad na, "Shin, hindi maganda yung pinapakita mo, ikaw naman Lo, matuto kang humingi ng tawad kapag ikaw ay nalate." Nagulat naman ang dalawa sa sinabi ni Mr. Sakamoto, nagpatuloy namang nagsalita ang ating bida at sinambit na, "Anong tinitingin nyo, mukha kayong mga kalapati na parang nataman ng isang sniper gun, ngayon, gawin nyo na ang mga dapat yung ginagawa ngayong umaga, Shin, ang iyong trabaho ay magwalas sa labas, at ikaw Lo, tapusin muna ang paglalagay ng mga pork buns." Nagtataka naman si Lo kay Mr. Sakamoto, dahil napakaingay daw nito ngayon, habang napaisip din si Shin at sinaad sa kanyang sarili na, sa haba ng panahon na kasama ko siya, ay hindi ko pa siya narinig ng ganito kadaming sinasabi, kadalasan, kahit ang kanyang mga iniisip ay maikli. Habang pinagmamasdan ng dalawa si Mr. Sakamoto, ay nagsalita ito ulit, at sinabi na, "Anong tingin niyo sa akin, isa lang akong nagsasalitang tipak ng laman. Napakabastos niyo naman, gusto niyo na bang mamatay? Isa din akong tao, maraming salamat sa lahat." Lalong naguluhan ang dalawa sa kinikilos ni Mr. Sakamoto, hindi lang daw ang pagsasalita nito ang naiba, pati na din ang ugali nito. May bigla namang isa pang Mr. Sakamoto ang pumasok sa tindahan, na ikinagulat ng dalawa. Ang Sakamoto na nag-iba ang ugali, ay umupo ulit sa harap ng paera, at nagbasa ng dyaryo, habang ang bagong pasok na Sakamoto ay nilapitan ito. Sinabi ni Sakamoto na nagbabasa ng dyaryo, na nagulat daw ito dahil may kapareho siya ng itsura. Bigla namang umatake ito, at naglabas ng patalim na inilusot niya sa kanyang dyaryo, patungo sa isa pang Sakamoto. Naiwasan naman niya ang patalim, at kinuha ang ruler na nasa harapan nito, at itinutok sa leeg ng isa pang Sakamoto, ngunit mabilis namang kumilos ito at naglabas ng baril. Sinabi ni Mr. Sakamoto na may hawak na ruler na, "Matagal na tayong hindi nagkikita, Megumo." Bigla namang nag-iba ang anyo ng isa pang Sakamoto na may hawak na baril at sinaad na, "Magaling ka pa din, Sakamoto." Naguluhan naman na namangha si Shin, dahil hindi lang niya ginaya si Mr. Sakamoto, nagawa niya ring hindi mabasa ni Shin ang kanyang mga iniisip. Pinagtawanan naman ni Megumo ang dalawa, dahil hindi niya inasahan na maloloko niya sila. Nagalit naman si Shin, at tinanong kung sino ba daw ito, habang si Xiaotang naman, ay minungkahing isako na lang ito. Nagpakilala naman si Megumo sa kanilang dalawa at sinaad na, "Nagtatrabaho ako sa kabilang street sa isang supermarket, ako at si Sakamoto ay magkaibigan, at ako ay 18 years old." Napaisip naman si Shin dahil napakabata pa daw nito, habang napagtanto naman ni Xiaotang na wala namang supermarket sa kabilang street. Inisip naman ni Mr. Sakamoto na, kasama niya ito noong hitman pa siya, at ang edad daw nito ay 27 years old. Nang malaman ni na Shin at Xiaotang na nagsisinungaling ito, ay pinagsisipan nila siya at itinali sa upuan. Habang nakatali si Megumo, sinabi nito na may pabuya sa ulo si Mr. Sakamoto, at ito ay 1 bilyong yen. Sinambit naman ni na Shin at Xiaotang na nagsisinungaling na naman ito, ngunit pinilit ni Megumo na, totoo ang kanyang sinasabi. Dagdag pa nito na, ito ay opisyal na inanunsyo sa Assassin's Conference kahapon, at ito ay itatala bukas. Ang balita ay ipinaalam na sa mga hitman, at sinabi din na, ang legendary hitman ay bumalik na sa pagkilos. Habang nag-uusap ang tatlo, ay may nag-deliver namang pizza na kinuha ni Mr. Sakamoto. Matapos makuha ni Taro Sakamoto ang box ng pizza, napaisip naman ang nag-deliver na, ang dami daw nilang nakaupo na walang kalaban-laban. Nabasa naman ito ni Shin at pinagmasdan ang nag-deliver ng pizza.
Habang nakatalikod ang pizza man, ay bigla itong naglabas ng dalawang pizza slicer, at mabilis na nagtungo sa likuran ni Nagumo, at itinutok ang dalawang hawak niyang pizza slicer. Sinabi ng pizza assassin na, hinayaan niyo lang akong makapasok ng basta-basta, mga pabaya, huwag kayong gagalaw, dahil sisirain ko ang mukha ng lalaking ito kapag hindi niyo sinunod ang gusto ko. Nagulat naman sina Shin at Xiao Tang sa nangyari, habang si Mr. Sakamoto naman ay patuloy lang sa pagkain ng pizza. Nagalit naman ang pizza man, dahil wala man lang daw ginagawa si Mr. Sakamoto, kahit malapit na niyang patayin ang kanyang kaibigan. Bigla namang nagpunta sa likuran ng pizza man si Nagumo, nang hindi nila namamalayan, hinawakan niya ito sa leeg ng mahigpit at sinaad na, kita niyo na, ang sinasabi ko sa inyo ay totoo. Sinaad pa ni Nagumo na, ayaw niya ang estilo ng pizza man, dahil mapanlin lang daw ito. Sinabihan naman ni Mr. Sakamoto si Nagumo na, huwag niyang patayin ito. Sinunod naman ni Nagumo ang sinabi ng ating bida, at sinaad na, huwag mong sabihin na magpahanggang ngayon ay hindi ka pa din pumapatay. Sa tingin mo ba ay kakayanin mo kami ng ganyan? Ako at ang iba pang mga assassins. Nabahala naman sina Shin at Xiao Tang sa kanilang narinig, habang si Mr. Sakamoto naman, ay walang reaksyon. Bigla namang tumawa si Nagumo, dahil nagbibiro lamang daw ito, at hindi daw ito sasali sa pagtugis kay Taro Sakamoto. Dagdag pa ni Nagumo na, kami ay dalubhasa sa pagpigil ng mga asasinasyon, alam mo naman lahat iyon, di ba Sakamoto, namimiss ko na ang mga araw na magkasama tayong nagtatrabaho. Tinanong naman ni Taro Sakamoto na, kung ano bang mapapala nila sa kamatayan nito. Sinambit naman ni Nagumo na, magandang tanong yan. Ang trabaho namin ay sundin ang mga utos, hindi ang questionin ito. Pero para sa isang retiradong tao, hindi ka naging masyadong maingat. Samobra ka nang inubos mo ang Danshokai Triad. Tinanong naman ni Xiao Tang na, kung may susunod pa ba na magpapakita tulad ng pizza man. Sinagot naman ito ni Nagumo at sinaad na, oo, tama. Hindi ka na makakakita ng iba pang tulad niya. Isa lamang siyang amateur. Pero gayunman, masaya akong makita kang muli, Sakamoto. Gusto ko lang magpaalam bago ka tuluyang mapatay. Matapos magsalita ni Nagumo, ay lumabas na ito ng tindahan. Sinubukan namang pigilan ito ni Shin, ngunit nung tinignan niya ito sa labas, ay nawala na lang siyang parang bula. Tinanong naman ni Shin si Mr. Sakamoto, kung kakampi ba nila ito, si Xiao Tang naman ay natatakot, at parang gusto na niyang bumalik sa kanyang bansa, habang si Mr. Sakamoto ay may napansin. Inilipat naman ang scene sa isang pagpupulong, kung saan pinapanood nila ang mga nangyayari sa tindahan ng pamilya Sakamoto. Sinaad ng isa sa mga kasapi sa pagpupulong na, ang pizza man na pinadala nila ay pumalpak, at maghahanap daw sila ng panibagong ipapadala. Tinanong naman ng isa na, 1 bilyon na patong sa ulo para sa isang mataba lang. Parang mas delikado pa ang lalaking itim ang buhok. Sinaad naman ng isa na, masyado niyong minamaliit si Sakamoto. Kailangan lang nating malaman kung paano siya madedaya, sa tamang oras at lugar kung saan siya magiging pinakamahina. Ganon kung paano gumalaw ang Dondenkai. Patuloy na nag-uusap ang mga misteryosong tao at sinaad na, siya ay dating miyembro ng Order. Kung magkamali tayo ng galaw, tayo ang mapapahamak. Ang Order, hindi ba sila isang urban legend? 5 taon na mula nang siya ay nagretiro. Hindi dapat maging problema yan. May bigla naman nagsalita at sinaad na, ito ay isang warning. Ang nagsalita pala ay si Mr. Sakamoto, habang ito ay nakaharap sa camera, at may hawak na baril. Sinaad ng ating bida na, kapag pinagpatuloy nyo ang pagtugis sa akin, ay maghanda na kayong makita ang impyerno. Ikinagulat naman nilang lahat na, alam pala ni Mr. Sakamoto na may camera na nakalagay sa kanyang tindahan, habang ang isa naman ay kalmado lamang, at inaasahan na niya daw itong mangyari. Matapos ang mga reaksyon ng mga misteryosong lalaki, ay tinuluyan na ni Mr. Sakamoto na barilin ang camera. Ibinalik naman ang scene sa tindahan ng pamilya Sakamoto, kung saan sinabi ni Shin na, kung totoo daw ang sinasabi ni Nagumo, ay mas marami pang mga darating na tulad ng pizza man sa kanilang lugar, at kung ano daw ang kanilang gagawin kung sakali. Sinabi naman ng ating bida na, walang saysay ang mag-alala, dahil hindi natin alam kung sino ang mga kaaway. Mas mabuti nang manatili sa bahay at maging tahimik. Kinabukasan, nasa labas ng tindahan ng pamilya Sakamoto, sina Aoi at ang kanilang anak ay may suot na headband na may tenga ng rabbit.
Tinanong naman ni Aoi ang kanyang asawa, na kung ready na daw ba ito para bukas, habang sumagot naman ang kanyang anak na handa na daw ito. Naguguluhan naman si Mr. Sakamoto kung ano ang meron bukas, habang si Shin naman ay nagtanong kung para saan daw ang suot nilang headband na may tenga ng rabbit. Sumagot naman ang anak ni Taro na, kikitain daw nila si Sugar-chan bukas. Sinabi naman ni Mrs. Sakamoto sa kanyang asawa na, nangako tayo diba, na dadalhin natin si Hana bukas sa amusement park, at talagang hinihintay niya ito. Pinagpawisan naman ang dalawa, dahil hindi nila ito inaasahan, habang ang mag-ina naman ay maghahanda na para bukas. Dito na natatapos ang Chapter 6 ng Sakamoto Days. Paki-follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muling huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!